sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang mapaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito ay alagad ko. Tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maalala ko po nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo at isa sa mga subject namin ay Introduction to Scripture o Biblia. Hindi ko po makalimutan yung sinabi ng professor namin na sabi niya, "The Word of God is the source of inspiration. The Word of God is the source of our strength. The Word of God, it gives hope." Diba? It gives joy. Nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pag-asa, at higit sa lahat, nagiging inspirasyon natin ang salita ng Diyos. No? Kaya nga minsan, sa karanasan natin, kapag papasok tayo sa simbahan at nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, may mga pinagdaanan tayo, may mga nawalan tayo ng pag-asa. Pagkatapos nating makarinig ng salita ng Diyos, ay nakakapagbibigay sa atin ng saya, nakapagbibigay sa atin ng galak, at higit sa lahat, nagiging inspirasyon natin, kaya tayo hindi nawala ng pag-asa. Bakit ko po yan sinasabi? Na the Word of God is the source of inspiration. It gives us hope, nagbibigay sa atin ng lakas, strength, at nagbibigay sa atin ng pag-asa, sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon at unang pagbasa, kung naririnig po ninyo at napakinggan ninyo,
tila bagang ang hirap nitong tanggapin at unawahin at dalhin natin sa ating pagmuni-muni. Di ba? No? Ang pagbasa natin ngayon, first reading, and most especially in our gospel, mabigat. Parang kabaliktaran doon sa sinabi na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay source of inspiration, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng saya at nagbibigay sa atin ng galak. Pero kung makukumpara nyo po ang dalawang pagbasa ngayon, ang first reading at ang gospel, sabi ko nga sa inyo, ang hirap unawain at ang bigat tanggapin nito kung ang pagbabasihan natin ng salita ng Diyos ay naghahatid sa atin ng inspirasyon. Bakit po ba sa ating first reading, kung inyo pong napakinggang mabuti sa ating first reading, tila baga ang Diyos ay galit. Ang Diyos ay naiinis. Sabi nga niya, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Di ba? No? Parang sinasabi ng Diyos sa atin, dasal kayo ng dasal. Simba tayo ng simba, pero yung puso pa rin natin puno ng galit at puno ng kasakiman at naiinis tayo at sa ating kapwa. Simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, pero kumusta naman ang pakikitungo natin sa ating kapwa at ang ating pakikipkapwa sa atin? Yan siguro sa ating unang pagbasa, no? Na ang Panginoon ay hindi tinitingnan kung anong daming ritual na ginagawa mo sa buhay mo, dasal na ginagawa mo sa buhay mo, pero isa din ang tinitingnan ng Diyos kung paano ka nakikitungo doon sa iyong kapwa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ito din ang isang pinakamabigat na napakinggan natin at ang hirap unawain ng ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Di ba? Pero kapag tayo ay nagsisimba, naririnig natin kapag sinasabi sa rito ng misa, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya nga pagkatapos niyan, sinasabi ng pare, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. No? Kaya sinasabi natin, peace be with you, peace be with you. Pero baliktaran, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating gospel, sabi niya, huwag niyong isipin, ulitin ko, na naparito ako upang magdala ng kapayapaan. Ngunit naparito ang ating Panginoon, hindi daw kapayapaan ang dala niya. Totoo nga po, di ba? Because sometimes the Word of God, ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng inspiration, consolation. But sometimes, at the same time, the Word of God, it really disturb us. No? Say for example, di ba nadidisturbo tayo kapag sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, talikdan mo ang inyong pagkakasala, ang inyong kasalanan, at magbalik loob ka sa Diyos, at patawarin mo ang iyong nagkakasala sa iyo. Hindi problema ang salita ng Diyos. Ang problema sa atin kung paano natin ito tinanggap. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, ibigin mo ang iyong kaaway. At kung magpatawad ka, hindi lang 7 beses, but 70 times. Diba? The Word of God is all about forgiveness. Yan yung sinabi ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay patungkol sa pagbabalik loob at talikdan natin ang ating mga kasalanan. Mercy and compassion. Pero ikaw ba, ready ka ba, handa ka ba na i-accept at tanggapin ang salitang iyan? Diba? Kung ikaw, ma-pride ka ng tao, pero napakinggan mo ang salita ng Diyos patungkol sa forgiveness, no? Patungkol sa awa at habag doon sa iyong kapwa.
malamang nadidisturbo ka. Malamang hindi ka nagiging payapa sapagkat ayaw mong tanggapin ang salita ng Diyos tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa awa, at tungkol sa habag. Di ba? Nakakadisturbo. Nadidisturbo tayo sa salita ng Diyos dahil hindi tayo handang tanggapin ang kanyang mga salita. Kaya nga, malamang sinabi niya na hindi ako naparito upang magbigay sa inyo ng kapayapaan sapagkat ang salita ng Diyos sometimes or most of the time naman, it give us inspiration, but at the same time, the Word of God disturb us. At kapag nadidisturbo tayo sa salita ng Diyos, lalong-lalo na ang kanyang salita ng pagpapatawad, marahil hindi natin nararamdaman na nagiging payapa tayo dahil hindi natin tanggap ang kanyang salita. Kaya my dear brothers and sisters, kung ating pagbabasihan ng ating ebanghelyo, hayaan nating madisturbo tayo ng salita ng Diyos. Hayaan natin ng salita ng Diyos ay andito sa ating puso, no? Namanahan sa ating puso. Sapagkat sa tuwing nadidisturbo tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, andon ang Diyos sa buhay mo. Kaya, let the Word of God disturb you. Because at the end of the day, it will lead you peace. Diba? Kung nadidisturbo ka sa salita ng Diyos sa pagpapatawad, ngayon, marunong ka nang magpatawad. Diba? Nagkaroon ng kapayapaan ang iyong puso. Kaya, again, my dear brothers and sisters, let the Word of God disturb you. Because at the end of the day, the Word of God will lead you to peace.